Taon-taon sa tuwing sasapit ang tag-ulan, ganito ang eksena na iyong madaraanan papasok sa Barangay Kanawalan, Binmali, Pangasinan. At ayon sa mga opisyal ng barangay, matagal na itong problema at ilang beses na silang lumapit sa opisina ng gobernador para magsumite ng resolusyon pero walang nangyayari, kaya naglabas ng saloobin si punong barangay Ted Torrente. Anong dahilan? Kami kako butante rin. Alam nyo, ang totoo, kapag ka pupunta sila rito dahil mga ngampanya, ako okay lang eh. Sige, magsalita lang kayo dyan. Kasi ang tao naman, kung sino yung may gusto, okay lang. Di ba? Isa pa, ang Kanawalan talaga eh, sa kultat, 3,000 mahigit ang butante namin dito. Ito ang second to the highest voters nung araw sa poblasyon. So ngayon, pang-apat na kami. Bakit kanyo? Kasi ang Nagilayan, tsaka ang Gayaman, lumalaki, lumulobo ang mga constituent nila. So, pang number 4 na kami. Di po ba? Ngayon, sabi ko nga, ang Kanawalan eh, medyo patras yata, hindi pa abante. Ako, nasa loko pa. Itong panahon na to. Na alam nyo naman, talaga nagkakaroon ng climate change. Talaga, aminin ko yan. Ang nangyayari kasi, yun nga katulad nung mga nakaraan nangyayari. Ang problema rito, hindi nila napag-aralan eh. Etong bypass road, di po ba? Naggawa sila ng bypass road nang hindi nila tinanong ang mga constituent ng Barangay Kanawalan kung ano magiging epekto nito. Kung sakasakali na natuloy, o natuloy na nga eh. Ang problema, hindi ba nila napag-aaralan? Sabi kong gano'n. Sorry. Ang lahat ng palaisdaan po dito ay wala na pong pilapil. So that's why, ang tubig, pag nag-high tide at sumabay ang ulan, doon na po nagtatagpo sa daanan ng Kanawalan. Kaya yun ang mahirap. Di po ba? Kaya ako, sabi ko nga po, sinasabi ko rin kay Mayor, may magagawa po ba tayo dyan? Sabi nga ni Mayor, wala tayong magagawa dahil provincial road dyan. Pero sana ka ako, Mayor, sana noon. Hindi pa naman ako kapitan noon, pero dapat nag-suggest na muna sila kung sino yung mga taong dapat kausapin dito sa Kanawalan. Yung mga namumuno nung araw, kinausap na nila na sana kung ano magiging epekto kung sakasakaling magkaroon ng bypass road. Diba? Okay ang bypass road, wala naman akong problema. Ang problema nga ako, yung drainage nila, mga culvert, ang liliit na yan. Kasi ang pagpasok ng tubig, bigla. Ang paglabas, ang bagal na. Ang bagal na po nun. Kaya sabi ko, dapat pinag-aralan nila. Puro mga engineer sila eh. Do? At ito ang mensahe ni Cap Torrente sa mga tatakbo sa nalalapit na halalan. Sa totoo lang, nung nangangampanya sila dito, alam niyo naman siguro yan. Magkasama tayo. Ang sipag nila. Totoo po yan. Ang galing nilang magsipagsalita, di po ba? Pero nung makuha na nila yung boto ng mga tao, nasaan sila ngayon? Sige pa. Yun lang naman ang itinatanong ko sa kanila eh. Huwag na silang magturo-turuan. Yung ipinangako nila dapat magawa ng paraan. Paano po yan ba? Palapit na po ang filing. Yun nga. Kaya sabi ko, marami na naman kako itong ihiling na naman ang boto ninyo. Sabi ko sa kanila. Kaya yun ang sinasabi ko. Kung sino bang ako makapagbibigay at makatutulong sa atin na itong dana natin na to, mawala at hindi na tayo magbobota sa araw-araw dahil ang alipungan natin. Talagang dumadami na. Sabi ko ganun. Sana, iboto natin. Iboto natin. Ako mismo mga kampanya, kahit bawal yun. Alam ko po yun. Sana po, matulungan na kami sa problema namin sa Barangay Kanawalan. Dahil sa baha, pati mga anak buhay namin na nadidili na kagaya ko, business namin. Kaya dapat sana solusyonan na itong problema namin. Dalangin ng mga residente at mga barangay official na mabigyan ng pansin at aksyon ng mga nanunungkulan sa itaas ang problema na matagal nang naghihintay ng solusyon. Kasama si Mr. X, RJ Comment. Ako ang inyong expose, Bernard Bautista, nagbabalita para sa Northern Expose News Online.